Dumating na ang mga divers na sisisid sa lokasyon ng lumubog na Roro vessel sa Basilan. Susuriin nila kung may pasaherong napasama sa paglubog ng barko. Live mula sa Basilan, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, nahanap na ba ang eksaktong lokasyon kung saan lumubog ang Roro at kailan daw sisimulan itong pagsisid? Julius, nakasakay kami ngayon dito sa BRP Tubataha kasama yung 19 na technical divers na ibinyahe mula Maynila dito nga sa Southwestern Mindanao. Sila nga yung nakatakdang tumutok para malaman kung may mga kasama bang individual dito nga sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3. Sa ngayon, nandito kami sa area kung saan nakabantay din yung iba pang mga barko ng PCG or Philippine Coast Guard dahil dito hinihinalang lumubog yung MV Tricia Kirsten 3. Patuloy na hinahanap yung mismong exact location nito na ginagamitan ngayon ng remotely operated vehicle o ROV. Kahit madilim na, talagang itutuloy daw ngayong gabi para nga malaman yung mismong lokasyon ng naturang lumubog na barko at masimulan na rin ang pagsisid dito. Isa-isang sinakay sa BRP Tubataha ang mga oxygen tank at iba pang diving equipment na gagamitin ng mga technical divers sa pagsisid sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Dala rin nila ang remotely operated vehicle o ROV na may kakayanang makita ang sitwasyon sa ilalim ng dagat. Target nila, malaman kung may mga tao bang naipit sa loob ng lumubog na Roro vessel. 10 pa rin ang nakadeklara sa Philippine Coast Guard na nawawala. Nananatili ring search and rescue operations sa ginagawa ng mga otoridad sa pag-asang makita kahit yung mga pasaherong wala naman sa manifesto. We are hoping na yung ating po mga missing is makikita pa rin natin dyan sa area. Pinaigting namin yung aming coordination doon sa mga coastal communities, coastal barangays, hoping na mayroong mga survivors na napadpad doon sa area. Aabot sa 1.5 oras bago namin narating ang karagatang malapit sa Baluk-Baluk Island na sakop ng Basilan. Dito pinaniniwala ang lumubog ang barko. Ibinaba ang ROV para mahanap ang pinakalokasyon ng Roro vessel. Pangambalang dito ng mga otoridad, daanan din daw ng mga pating ang lugar. Bagay na pinaghandaan naman ng mga diver. Calculated talaga lahat sa mga divers natin. Nakatakda rin silang mangalap ng impormasyong makakatulong sa investigasyon. Samantala, binanata naman ni Senator Raffy Tulfo ang mga tauhan ng Marina dahil lumunos sa kapabayaan nito sa mga maritime incidents. Kabilang ang paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 na ikinasawi ng 18 pasahero. Marina, ibig sabihin, inutil po kayo dyan sa Marina. Sorry to say, really. I'm serious. Look at my eyes. I'm not smiling. I'm not laughing. This is no laughing matter. 18 ang namatay dahil sa kapabayaan ninyo. Nauna nang sinuspende ang 24 na passenger fleet ng Allison Shipping Lines ang nagmamay-ari ng lumubog na barko. Ngayon, dinudumog ng mga pasahero mga ticketing offices sa Zamboanga City sa pag-asang makakabiyahe. Kasunod nito, may ilang report na nakikipagsapalaran na ang ilang pasahero na makasakay sa mga malilit na bangka makapunta lang ng Basilan at Sulu. Bagay na binabantayan ngayon ng Philippine Coast Guard. Kailangan namin masiguro na safe pa rin. Even kung sumakay sila sa mga maliliit na bangka, kailangan natin masiguro na equip ito with safety appliances like life jacket. Julius, kapansin-pansin lamang habang nandito kami ngayon sa dagat na sakop nga ng Basilan sa may Baluk-Baluk Island na talagang medyo maalon lamang dito sa area kahit nakastop na kami dito sa naturang karagatan nga. At ngayon talagang patuloy na hinahanap pa ng mga technical divers yung mismong location kung saan lumubog ang naturang barko. Nagde-deploy sila ng ng ROV or remotely operated vehicle para nga makita gamit yung camera nito ang area sa ilalim ng dagat. Yung pagsisid mukhang sisimulan na yan bukas dahil hindi raw advisable itong gawin ngayong madilim na at hindi rin talaga safe for the technical divers. Kaya naman nakatakda ring dumating bukas dito sa lugar yung 97-meter vessel ng PCG mula Palawan na may sakay ng hyperbaric chamber na kung saan kailangan o importante ito sakali magkaroon ng emergency sa mga technical divers oras na magkaroon sila ng problema pagdating naman sa paghinga. Pero kapansin-pansin dito sa area na may mga island malapit lamang dito. Kaya yun yung pag-asa na sinasabi ng Philippine Coast Guard na sakaling malaman nila kung paano nakapwesto yung naturang barko sa ilalim ng dagat, doon nila matutukoy kung paano yung naging direksyon ng hangin noong mga oras na mangyari itong aksidente. At posibleng doon din tinangay itong mga ilang individual na hanggang sa ngayon hinahanap pa. Julius, balik sa iyo. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po
Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.